Okay, praise God at kung tapakan ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Once again, may buntag ka na itong tanan. Hindi ko na kung kalimtan ang pag-welcome sa mama ni Jason. Palapakan na ito ng Ginoo. Kung sa kang Jason o sa ilan ni Jaira. Palapakan na ito ng Ginoo. Hallelujah. Kaya yun. Salamat po kay Sichian Aripod, nakita na konche. Salamat sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Pasalamat po ta sa buhay nga Dios. Ilabi na sa aton bisita ang Sister Foyin, nakabalik siya. Once again, thank you very much. Amen. Ako na hinumduman ang istorya sa aton igsuon nga may foreigner ng utana, this room is foreign. Tubag siya nagbantay, tinood, tagiya sini, yan imang purin. Ingon ng foreigner, what did you say? Hindi tubag nagbantay, ang yang bana, si Mang Jose. Foreigner, are you foolish? Sila sa nagbantay, secure ako, di ko police. Okay, I will come back. Siya tinuod, ang namatyan ni ng purin, hubak o. May problema. Amen. Praise God. Salamat po sa Ginoo sa success sa dedication kahapon. Salamat sa Ginoo. First time ko nga nagdedicate nga kaluwag yun. Ang inahan, nagampo ko nga base may triplets po dahil nga magpa-dedicate. Amen. Praise God. So, welcome kayo. Bisan pa man sila ni Jason. Kag si mama niya. Salamat sa Ginoo po nga ang ila kabuhi padayon nga gi-preserve sa Dios. Actually, si Jason po sa iya pamilya, kung makatambong sila sa aton family prayer group matag Monday, aton gini sila ginada sa prayer. Wala gini punong ang pagpangamuyo sa sini nga simbahan sa pamilya nila ni Jason. Actually, bisan sa pagkatinuod, adto sila sa syudad, pero still ang ilang ngalan ara sa prayer request. Amen. Salamat sa Ginoo. And this time, magabarog tatanan, kagdayon, aton tunan ang Psalms chapter 5 sa verse 12 as we continue sa aton pagtuon sa tong prayer meeting naton. Righteousness comes as the reasons of God surrounded with favor. Amen. Amo na yung pinakadako nga reasons why is it God surround us. Ang Psalms 5 verse 12 sa New International Versions nagaingon diri, surely, O Lord, you will bless the righteous. Thank you, Lord. You will bless the righteous. You surround them with your favor as with your shield. As with a shield. Ingon pa diri sa NIV nga versions. Let us pray. O Diyos, nga labing gamahanan, nagapasalamat kami sa imo. Once again, nagapaubos kami sa among kaugalingon, kag pirmi namon ginadumdum sa amon kabuhi. Na kung wala ikaw, wala kami sa may mahimo, Diyos. Lord, once again, ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon. We ask the anointing of knowledge, wisdom, and understanding, O Lord. Tungod kay para sa imo mga mata, Lord, ang pinaka-importante ang pagbuhat sa pagkamatarong Ginoo ka. Ug kini nga mensahe Ginoo gabay pa nga modulot kini hangtod sa kahiladman sa amon Ginoo Dios, espiritu, kalag ug hangtod sa lutahan nga bahin sa amon lawas. Gipasalamatan namon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magaingon. Amen. Amen. Magalingkod tatanan kadayon. Let us focus our attentions
hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ang opening phrases nga gigamit ni David sa sini nga gitawag teksto in verse 12, ang gigamit niya nga opening phrases is the word surely. Ang word nga surely, it is talking about the infallibility of God's word. Anong buot ipasabot sini? Ang buot ipasabot sini as the word infallible, makita naton dito sa John sa chapter 3 in verse 33 nga naghambal si Kristo Jesus ang mutuo sa iyang mensahe, nagpamatuod nga matinud-anon ang Diyos. Kadayon ang Isaiah kapitulo 55 sa bersikulo 11 nagaingon, ang akon mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang, tumanon hinuon nini ang akong tuyo ug molampos gayud kini. And that is what the word infallibility, meaning kung unsay gisulti sa Dios tinuod. Amo na ang opening phrases diri is the word surely, meaning ang word na surely, kung lantaw na ton sa sining nga passage, it is gitawag kinig express great assurance and expectations. Nagpasabot nga kung ang Ginoo gani musulti, may kasiguruhan. Kung ang Dios gani ang mubuhi sa iyang pulong, dunay dako nga kasiguruhan, and kita nga mga Kristohanon kinanglan ekspektaron nimo, tuhuan nimo, kag barugan nimo nga unsay gisulti sa Dios mahitabo gyud. Amo nang word nga surely. And then the second word of surely, it is, the Bible says, is statement of not being doubt. Nagpasabot nga kung ang Dios ang maghambal, hindi na bagay kadua-duaan. Amo gani na nga ang word nga surely, it is came from the word infallibility. Kung nakahinumdum ka mo, sa wala pa si Kristo Jesus nagsulod dito sa triumphant entry dito sa Jerusalem, may gisugo siya nga duwa ka mga apostoles. Ingon si Kristo Jesus, inigkadto ninyo sa balangay, may asno nga nahigot dito sa balay, badbari ninyo ang asno, kung ang tag-iya mangutana, nganong gibadbara ninyo kini, ingna siya nga kinahanglan kini sa Ginoo. Pag-adto sa duwa ka gitawag tinunan didto sa usa ka balangay, tinuod gyud may nakita silang nga asno nga gihigot, ug ini nga asno wala pagayod gikabay-an. Insakto gyud kag tukma gyud sumala sa gisulti ni Kristo tungod kay ang tag-iya sa asno nangutana pod nga nagingon, nganong inyo man kini gibadbaran? Meaning ang tanan nga statement ni Kristo Jesus na tinuod yun, it is because the word infallibility. Amo na ang word nga surely. Kung ang Dios gani ang magsulti, nagpasabot, ayaw na pagduha-duhay. Amen ba? Kung ang Ginoo muhambal sa imo, nagkonviktar sa imo, kung ang Dios mismo nagsulti sa imo nga ayuhon kaniya, ayaw na pagduha-duhay kay nga tuod ang pulong sa Dios kag ayuhon ka sa Ginoo. And that is what the word infallibility. Ang Dios kung musulti siya, tinuod na. Kag nagakatabo na kay nga siling pa niya ang Isaiah 55 sa bersikulo 11, dili siya mutugot nga ang pulong niya mubalik nga kawang. Ang Biblia nagsulti, iya hinon kini tumanon ang katuyuan kag dayon mulampos gayud kini. So this word in Psalms chapter 5 verse 12 nagaingon, ang Biblia nagambal, surely Lord, you will bless the righteous. Amen. Righteousness comes as the reasons of blessings and favor. Ang Biblia kung lantaw na ton, according pa sa sining nga passage, like sa statement dito ni David sa Psalms 23 sa verse 6, ingon pa niya, surely goodness and mercy shall follow me
It is a statement of a highest assurance and expectations. Nagpasabot kung ang kabuhi nimo nagpabilin ka nga nag-alagad sa Dios hangtod sa kamatayon nimo, ang pulong sa Dios mahitabo gyud sa kabuhi nimo. And this is what the Word of God says. Amo nang ang Psalms chapter 5 verse 12, ang una diring assurance nga gipakita sa aton sa Biblia, ang kabuhi sa mga matarong. Righteousness is the character or a quality of being right or doing what is right. Amo ning word nga righteous. It is the quality of doing right or what is right in the eyes of the Lord. It is talking by the word just or honest. Amo ning word nga righteousness. Ang Biblia nagambal, this righteousness, it is conformed to God's moral principles or biblical principles. Nagpasabot, ini nga pagkamatarong, hindi ni kay bunga sa imong kaugalingon, kundi ini nga pagkamatarong, you are conforming and following according to God's moral principles. Meaning, kung ano ang matarong sa Dios, amo nang ginahimo nimo. Amen? Hindi kay sumala lang sa imo nga gitawag hunahuna kag balatyagon. Kay nga man, baliko na ton, kita nga mga tao, may nature ta nga self-righteous. May ara ta gituan, may mindset ta nga sa aton pagkatao, para sa aton maayo na ta nga tao. Pero, kung itandi naton sa pagkamatarong sa Dios, siyado kalayo sa aton nga gitawag kabuhi. It is because ang self-righteous nga term, imo gipattern ang imo kabuhi sa iban nga tao. Amen? That is the word self-righteous. Meaning, imo gipattern ang kabuhi nimo sa iban nga tao. Let's say, for example lang, kung imo gikumpara ang imo kabuhi sa imo silingan, ano ang lantaw nimo sa imo kaugalingon? Amen. Ano ang lantaw nimo sa imo kaugalingon? Kung imo gikumpara ang imo kabuhi sa imo tapad, ano ang lantaw nimo sa imo kaugalingon? Amen? Kung imo gikumpara ang imo pag-alagad sa imo nga gitawag tapad, ano ang lantaw nimo sa kaugalingon? And that is what considered as self-righteous. Pero kung ikumpara nimo ang imo kabuhi kang Kristo Jesus, unsay lantaw nimo sa imo kaugalingon? Makaluluoy ka nga klase sa pagkatao. Amo na nga ang righteousness, it is conformed according by God's principles. Dirigid nimo sundon ang pagkamataro nga gihambal sa Biblia. And this is what the word says, you will bless the righteous. Meaning, mga tao ni nga nagsunod sa pagkamatarong, hindi siya kaugalingon, kundi ang pagkamatarong sumala sa mata sa Diyos. Amo ning gipangita sang Ginoo. Ano ba ang mga matarong nga mga buhat para sa mata sa Diyos? Una, ang pagsimba, pag-alagad, ang pagtalupangod sa mga butang nga gikahimutan sa Dios. Mga butang ni nga mga matarong nga gikahimutan diha sa mata sa Dios. Amen? Nga man, ang righteousness nga iya sa tao, nagpaabot ni nga dayawon. Nagpaabot ni siya pirmi nga i-appreciate. Nagpaabot ni siya pirmi nga i-lift up because ina nga righteousness, bunga na sa iyang kaugalingon. Pero ang God's righteousness, ang mahimaya sa kabuhi nimo, hindi ikaw, kundi ang mahimaya sa kabuhi nimo, si Kristo Jesus. And that is what the word, God's righteousness. And this is the promise in Psalms chapter 5 verse 12. You will bless the righteous. And this righteousness, it is conformed to God's moral principles. Itandi naton ang aton kabuhi dira sa Diyos. Amen. Ako nagtuo, usa lang ang maglambot dayon sa imo hunahuna, gikaluy-an ka lang sa Diyos. Hindi kay gyud ka panghambog.
Di kagyoy kapasigarbo. Wa kagyoy ipaila sa sini nga kalibutan kay nganuman ang imo kabuhi. Yes, shadow kagitawag mahugaw sa mata sa Diyos. Amen? Amo na nga ang Biblia kung lang tao na ton, it is talking about imputed righteousness and we are conforming according sa moral principle sa Ginoo. And then, ang Biblia kung lang tao na ton, sa Deuteronomy, sa chapter 6, sa verse 18, nagaingon diri, buhata ang maayo og matarong, aron kamo magmauswagon, og makakadto og makapanag-iya sa tindot nga yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. In English, and you shall do what is right and good in the eyes of the Lord. Himua ang mga maayo nga mga butang, unsay maayo kag insakto sa mata sa Dios. Ang aton pirmi huna-hunaon, ano ang makapalipay sa mata sa Dios? Amo na nga para sa akon, ang ultimate nga goal sa pagsimba, inang nakahimo ka og insakto, og makalipay sa mata sa Diyos. Amen? Si Cain og si Abel, sa nagsimba sila, ang komentar sang Diyos dito sa kang Cain, siling ang Ginoo, kung naghimo kag maayo. Amen? So nagpasabot, ang Diyos nga itong gialagaran, ang ultimate goal sa pagsimba na to, nga mahimaya ang Diyos sa kabuhi nimo. Amen? Amo na nga, ang imo gyud huna-hunaon, paano nimo malipay ang imo magbubuhat while nga nagasimba ka, while nga nagaawit ka, while nga nagasayaw ka, ang imo dayon huna-huna, paano nimo mapahamuot ang Dios, dili ang katupad nimo, ang importante ang Dios nga naglantaw karon sa imo pagsimba sa sini nga kabuntagon. And that is what the word of God says. And the Bible says kung lang taon na ton, this righteousness is not simply immoral perfections that peoples achieve by their own efforts. Amen? Kay balik ko na ton, walay perfecto diri sa aton. Amen? Lingay nyo tapat, kay bisan ang naong niya hindi perfecto. Amen? This righteousness is not simply immoral perfections that peoples achieve by their own efforts. Ako nagtuo, hindi nato ni mahimo. Kaya nga naman, ang Diyos amo ang naghatag sini sa aton. Amo na nga ingon pa ni Martin Luther, walay tao nga nagpalansang sa iya kaugalingon nga kasalanan, kay kung siya mismo ang nagpalansang sa iya kaugalingon nga kasalanan, pwede niya malansang ang iyang tiil. Pwede niya malansang ang iya wala, pero kinsay maglansang sa tuo? Wala. So dili pwede nga magpakamatay ka o ikaw ang magsakripisyo sa imong kasalanan aron nga mahimo kang matarong. Nagpasabot ang pagkamatarong trabaho ni kagbuhat ni sa Dios. Amen? Yes, of course, ang pinakamatahom amo ni, may pattern ka na. Sama sa gisulti naton, it is conform according by God's moral principles. While nga nagkabuhi ka sa sini nga kalibutan, may ara ka na pattern sa imo pagkabuhi. Diin mo gi-pattern ang imong pagkabuhi aron nga makahimo kag matarong kag insakto at ubangan sa Dios. Ang pattern nimo walay lain kundili ang pulong sa Dios. Amen? Amo na nga kita mismo kung magbasa ka sa Biblia, dira nimo na pattern ang kabuhi nga insakto kag kabuhi nga gikahimot-an sa Dios. Basahan ninyo ang pulong sa Dios, diri ka matudluan unsaon nimo pag kinabuhi nga insakto sa mata sa Dios. Kaya nga ang Kristohanon ang iya kabuhi naka-pattern sa Biblia. Pakpakan na to ng buhay nga. The Bible says this is not is simply immoral perfections that people achieve by their own efforts, but a right relationship with God that people enter through faith and obedience. Ang pagkamatarong, una, bunga ni sa imo relasyon sa Diyos.
Amen. Singa na mo katapad, may relasyon ka ba sa Ginoo? Bunga ni sa imo relasyon sa Diyos. Amen? Kag ang Biblia naghambal, silang padre, but a right relationship with the Lord that people enter through faith and obedience. Hindi tuod na nga pagkamatarong kung wala kay pagtuo, kaglabaw sa tanan, dili ka matinumanon. Ang Deuteronomy sa chapter 6 verse 25 naghambal, and if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. Ang pagkamatinumanon, bunga na sa imo pagkamataro. If you want to be called righteous, then you must obey the Lord. Amen? Ang pagkamatinumanon, bunga ni sa mga tao nga gimatarong sa Diyos. Ang naglakaw nga may pagtuo, bunga kini sa mga tao nga gipakamatarong sa Diyos. Kag maoning life ni Noah, according sa Hebrews chapter 11 in verse 7. Siling pa dito sa Hebrews sa kapitulo 11 sa versikulo 7. Siling pa dito, tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, may tungod sa mga butang nga umabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios og nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya og sa iyang pamilya. Ang Biblia nagambal, Ulang taon na ton, nining paagiha, gihukman niya nga sadaan ang tibuok kalibutan og nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Pakpakan na to ng Diyos. Amo na nga ako nagatuo, ang pagkamatinumanon kag ang pagtuo nimo sa Dios bunga ni sa pagkamatarong nga nadawat nimo gikan sa Dios. And this is what the word says in Psalms chapter 5 verse 12. Amen? Kadayon, may mga examples ta nga gitun-an. Kag ang number one nga gi-examples naton amo tong kabuhi ni Noah. Amen? Ang Biblia naghambal sa panahon sa antediluvian period, sa panahon ni Noah, 8 lang katao ang matarong. Amen? Ang Biblia naghambal, baliko naton. Sa buksan na sa Dios ang kasaysayan sa kalibutan. May mga tao nga mangutana, sino ang nag-preserve sa universe? Sino ang nag-maintain sa gitawag sa peace and order kag ekonomiya sa kalibutan? May mga nagtubag, ang mga emperor ba? Ang mga presidente ba? Ang mga hari ba? Ang mga governor ba? O bisan pa man, ang mga mayors ba nga amo ang nagdumala sa ilang nga gitawag pagsa-pagsa kag gitawag posisyon kag lungsod kag syudad nga ilang gidumalahan? And the Lord says, no. Ang kalibutan gipreserbar kini sa mga tao nga mga matarong. Why? Sa nagbisita na dito ang Diyos sa kay Abraham dito sa bukid sa Mamre. Ang Diyos nakahukom nga iya nalaglagon ang Sodoma kag Gomora pinagi sa kalayo. Just imagine this two, Sodom and Gomorrah, it is not kulang taon na ton, it is not a barangay, it is considered as a city. Sa syudad, sa Sodoma kag Gomorrah. Siling ang Dios, laglagon ko na kining syudad. Sa pagkabati ni Abraham nga laglagon sa Dios ang duwa ka syudad nga mao ang Sodoma kag Gomorrah, si Abraham nagpakiluoy sa Dios tungod ang Biblia naghambal gikabig sa Dios si Abraham nga iyang amigo. Tungod kay amigo si
ni Abraham ang Dios. Si Abraham naghangyo sa Dios, nagpakiloy sa Dios ka nagsiling, Ginoo, kung may 50 ka nga matarong nga tao nga makita sa syudad, imo balaglagon ang Sodoma kag Gomora? Siling ang Ginoo kay Abraham, kung may 50 ka tao nga ako nakita, hindi ko laglagon ang Sodoma kag Gomora. Nagpasabot ang tao diri naton makita, hindi pag-ibartir ang kalaglagan sa mga matarong kaysa mga tao nga wala sa Dios. Nagpasabot, ipreserbar sa Dios ang usa ka nasod kung may mga matarong siya nga nakita. Amen? Kag dira po nako napamatud-an nga kung sa inyo panimalay may matarong, i-preserve sa Dios ang kabuhi nga ara sa tanan. Amen. Siling si Abraham, tungod kay nakahibalo si Abraham nga shadow kawikid ang mga tao sa Sodoma kag Gomora, si Abraham nagsulti, Ginoo, kung may 40 nga mga matarong, imo balaglagon ang Sodoma ug ang Gomora? Ang Dios still nagsiling, kung may 40 ka mga matarong nga ako nakita sa sini nga syudad, hindi ko paglaglagon ang Sodoma kag Gomora. Sa pagkabati ni Abraham, nagpanaog ang gitawag numbers sa righteous nga gidiman ni Abraham. Siling si Abraham, Ginoo, kung may 30 ka nga nakita, laglagon ba nimo ang Sodoma kag Gomora? Siling ang Dios, dili ko paglaglagon. Grabe ka precious ang kabuhi sa mga matarong. Insakto ang gihambal sa Psalms chapter 5 verse 12, Lord, you will bless the righteous. Amen? Siling si Abraham, kung may 20 Ginoo, imo ba gihapon laglagon? Siling ang Dios, dili. Katapusan nga negosasyon, siling si Abraham, kung may napulo Ginoo, laglagon ba nimo gihapon ang Sodoma kag Gomora? Siling ang Dios, dili ko laglagon. Siguro kung gipaubsan pagayod ni Abraham nga nagsiling siya 5 Ginoo, imo bagyapon naglagon, pero didto nagstop sa napulo. Karon sa gisorbe na ang Sodoma kag ang Gomora, wala nakaabot sa insakto nga number nga gipangita sa Dios. Only 10 righteous people equivalent sa 2 ka city. Amen? Only 10 righteous people equivalent sa 2 ka city. Ang problema, wala nakatap sa presyo nga ang nakita dito, si Lot lang nga matarong. Walay duha-duha. Ang Sodoma kag Gomora, kandidato gyud sa paglaglag. Kag ako nagtuo, amo po ning mahitabo sa isla sa Bantayan. Nga paglambot sa Yolanda, daghan sa mga kabuhi ang gipreserve sa sining isla, siguro nakatapa ang number sa mga matarong sa sining isla. Because in every tragedy and calamities nga maglambot sa usa ka lugar, nagadepende na sa mga righteous nga mga tao nga nagpuyo sa sina nga lugar. Kung hindi na makalambot ang mga matarong, ina nga gitawag lugar, ina nga syudad, ina nga barangay, kandidato na sa pagkalaglag. Meaning, wala na sa may pinakapresyo sa mata sa Dios ang kabuhi sa mga matarong. Amen? Hindi niya pag-ibarter ang imo kabuhi sa mga tao nga wala nag-alagad sa iya. Hindi niya pag-ibaylo. Amo nang aton hinukluban sa kabuhi naton. Nga bisan ing-ani lang ang aton kabuhi, pero dili ka pag-ibarter sa Dios. Hindi ka pag-ibaylo sa Ginoo kay nga you are righteous. And the Bible says, pinasahi ka nga tao kay nga lapit ka sa kasing-kasing sa Diyos. Amo na nga ako nagtuo, ang pulong sa Dios, tinuod yun, surely you will bless the righteous. Nantawa lang. Sa panahon ni Noah, baliko naton, usa pa lang ang continents sa panahon ni Noah.
Kay nga, na-divide ang continents naton sa time na nipilig after na sa flood. Pero sa wala pa ang flood, isa lang ang continents. Isa lang ang yuta. Hindi buwag-buwag sang una ang yuta. Lain karon nga may Asia, may Europe, may United Kingdom, may America. It is because we are now divided by means of continents. Pero sa time ni Noah, usa pa lang ang land. Amen? Kagdayon, ang tibuok kalibutan siling pa sa Henesis, amo ang sad-an sa mata sa Dios. Kag nakahukom ang Ginoo nga laglago niya ang tibuok kalibutan pinaagi sa anaw. Siguro kung may nakita ang Dios nga gawas sa pamilya ni Noah nga mga matarong, ipreserbar sa Dios ang kalibutan. Ugaling ang nakita niya, 8 lang ka persona, so ang kalibutan kandidato sa pagkalaglag. And I believe the history repeat itself. Amo nang gihambal sa Biblia, ang pagbalik sa anak sa tao, may sama kini sa panahon ni Noah. Amen? So brothers and sisters, the Bible says, God will bless the righteous. And that is what the Word of God says. Lantaw na ton, ang ikaduwa na ton nga examples sa sini nga kabuntagon. Ang kabuhi ni King Uzziah. This king is so very familiar para sa ato. Lantaw na ton ang life niya because ang life niya, yes, nakahatag sa aton sa pinakadako nga examples. Amen. Lantaw na to ng 2 Chronicles in chapter 26, verses 1 pagkato sa verse 15. Aton kini pailuban sa pagbasa, it is because these kings, they are what surrounded by health nga nagahalin sa Dios tungod kay may gihimo siya sa Ginoo. Amo nang word nga reciprocal. Anong word nga reciprocal? Kung may gihimo ka sa Dios, may anihon ka. Amen? Makaklaim ka. Siling ka, Lord, ini nga lawas. Gigamit ni sa pagsimba sa imo. Gigamit ni sa pagpulaw sa imo. Gigamit ni pagpuasa. Lord, ayuha ko. Makaklaim ka kay ngaman. May gipugas ka sa Dios. Amen? And right now, this is what the Word of God lantaw na ton sa kang King Uzziah. In chapter 26 sa 2 Chronicles, siling padre. Si Uzias nagpanuigon og 16 sa diyang gihimo siyang nga hari sa tanang katawan sa Juda, puli sa iyang amahan nga si Amasias. Just imagine, shadow kabata nga nanginhari at the age of 16. Diri naton makita nga ang kabuhi sa mga young people dili bagay usikan. Amen. At the age of 16, pwede ka na gamiton sa Diyos. Amen. Kung in-large lang ang kabuhi sa mga young people, yes, of course, you are an instrument to become a breakthrough. Amen. Pareha sa akon, at the age of 18, gigamit na ko sa Diyos. Amen. So, ang Biblia ko lang taon na ton, human sa kamatayon sa iyang ama, na ilog niya pagbalik ang ilot, o gitukod niya kini pag-usap. Naghari siya dito sa Jerusalem sulod sa 52 katuig. Just imagine that. Ang iyang inahan maong si Euclias nga taga Jerusalem. Gihimo niya ang matarong at tubangan sa Ginoo, sumala sa tanan nga nabuhat sa iyang amahan nga si Amasias. Naninguha siya sa pag-alagad sa Dios. Wow, hari na gani siya pero naninguha siya sa pag-alagad. Amen. Ingna ko na imo katapat ikaw kaha. Amen. Unsa gitinguha nimo sa imong kasing-kasing. Amen. Amo na ganiya, pag-abot ni Brad Larry, nag-istoryahanay kami, may bago nga truth gisulti si Brad Larry, iya ko nag-share sa iyang kumpare about sa life ni King Hezekiah. Siling pa niya, si King Hezekiah, kuno pwede matago sa iyang kwarta kag bulawan, tungod kay siya hari, o gamhanan, o kwartahan, pwede siya matabunan siya ang kwarta, pero nangalagad siya sa Dios. Amen? Pero kita gitabunan siyang problema, di pa ta mangalagad. Amen? And that is what the Word of God says. This time, if you are a king, you are in highest positions. Ang silver, ang coins, ordinaryo ni para sa imo.
Amen? This is only an ordinary part sa life nimo. Kay nga sa tunga time, ang pinaka-precious ang bulawan. And yes, of course, if you are a king, ang usa ka kilo nga bulawan, ordinaryo na lang ni sa imo. Kay nga sa ilang nga panahon, ang bulawan nila, tunilada na. Amen? Tunilada ng bulawan nila. Inga na. Pero kita, yes, of course, lantawa. Amen? Biblia nagambal, sa verse 5, naninguha siya sa pag-alagad sa Dios sa panahon ni Zacarias nga maoy nagmatuto kaniya sa pagbaton og kahadlok sa Dios. Samtang nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo sa Dios nga magmauswagon. Diin gikan ang iya nga kabuhi nga giprosper sa Dios. Bunga ba sa kakugi niya? Bunga ba sa iyang kaalam? Bunga ba sa iyang nga gitawag propesyon? Di man ang di nagalin ang iya pagkaminuswagon. Bunga kinis pag-alagad niya. Kagamo ning wala na ako na-expound sa gisulti ni Clint, kaya nga kay balo ko nga iwalin na kong karon. May mga pipila sa aton nga nagtutang, ang koneksyon naton sa success, ara sa material nga butang or something sa profession naton, nagtutang, ang koneksyon naton sa success, ara sa aton trabaho. No. Ang success may koneksyon ni sa spiritual. Ang Biblia nagambal din siya nga part nga nagminuswagon sa panahon nga nagbatutom siya sa pag-alagad sa Dios. Amen. Alam tawa, sige nimo paning kamot, unsa man nahitabo. Amen? Nga ipakita sa imo sa Dios nga dili ni mao ang pattern sa success nga kabuhi. Ang pattern sa success nga kabuhi ara sa pag-alagad sa Dios. Amen? And this is what the Word of God says. Ang Biblia nagambal sa verse 6 ingon padre, gisulong ni Uzias ang mga Pilistihanon o gigunob ang mga kuta sa Gat, Habni ug sa Asdod, o gitukod niya ang mga syudad sa kayutaan sa Asdod o ubang dapit sa mga Pilistihanon. Gitabangan sa Dios batok sa mga Pilistihanon o batok sa mga taga-Arabia nga nagpuyo dito sa Gurbaal o batok sa mga taga-Miyon. Nagbayad og buwis kang Uzias ang mga Amonihanon o ang iyang kabantog mikaylap hangtod sa Ehipto tungod sa iya pagkagamhanan. Verse 9, labot pa nagtukod og mga turi si Uzias dito sa Jerusalem. Diha sa ganaan sa eskina og sa ganaan sa walog og diha sa likuanan og gilig-on niya kini. Verse 10, nagtukod usab siya og mga turi dito sa kamingawan og nagkalot siya daghang punduhanan sa tubig. Kay daghan man siyang mga kahayupan sa tiilan sa bungtod sa Huda, ingon man sa kapatagan. Aduna usab siya'y mga mag-uuma og mga tig-atiman sa paras diha sa kabungturan og diha sa mga yutang tabunok kay may gugmaon man siya sa pagpanguma. Grabe nga tao. Amen? Dugang paniini, si Uzias may kasundaluhan nga andam sa pagpakigubat nga gibahin-bahin sa igong gidaghanon. Ang talaan niini gitipigan ni Jiliel nga sekretaryo og kini ni Maases nga opisyal ubos sa pagdumala ni Ananias nga usa sa mga sinaligan sa hari. Ang mga pangulo sa mga sundalo mikabat og 2,600 ka tawo ubos sa ilang pagmando, mao ang 307, 500 ka mga soldado nga takos nga manalipod sa hari, batok sa iyang mga kaaway. Gisangkapan ni Uzias ang kasundaluhan og taming, bangkaw, helmet, sapot og nga putaw, pana og bato alang sa lambuyog. Dito sa Jerusalem ang iyang mga tao nga batid, pagpakbuat, nag-imbento og mga himanan sa pagsukot sa mga udyong og sa dagkong mga bato. Gipahimutan kini ibabaw sa mga turi og iskina ang iyang kabantog mikaylap kay gitabangan man siya sa Dios og nahimo siyang gamhanan. Amen? Lantaw naton ang pulong sa Dios. Because ang Biblia nagambal, may gihimo si Haring Uzias diha mismo sa Diyos. Ang Biblia kung lang taon na ton. Yes, ang life ni King Uzias, we are talking about an uninterrupted series of victories. Ang nag-asod-asod nga kadaugan batok sa iyang mga kaaway. Amen? Kag makita naton ang improvement mismo sa iyang nga gitawag gidumalahan sa panahon nga siya ang nangulo. Spread his fame even to the land of Egypt. Bisan mismo sa kayutaan sa Ehipto na bantog si Haring Uzias.
Kag ang Biblia nagambal, he began by wisely recapturing and rebuilding the import city of Eilat in southern Judah, which greatly enhanced the nation's opportunity for trade and commerce. Gilig-o niya ang ilang ekonomiya. Kung taon ni mo si King Uzziah, grabe katahom ang iya nga gihimo. Ang ekonomiya nila, ang ila peace and order, kaglabaw sa tanan, ang iya pod kaumahan, tanan gihimo niya. According diri, then orchestrated successful military ventures against the Palestine, Arabians, and Meunites. Even the powerful Ammonites were forced to pay taxes to Uzziah. And the Bible says, not content with the victories, the king expanded and reorganized his army in order to achieve greater efficiency. He invented new war machines. King Uzziah was more than just a military leader. He oversaw the vast enterprises of livestock and farming that prospered during his reign. Why? Ang promise sa Psalms chapter 1 verse 3 naghambal. Basahon naton, promisa ni sa Dios, magadungan ta. Amen. Amo ni ang buhat sa mga matarong. Ang tanan niya nga buhaton siya hindi kay mangindimalas ang kabuhi niya. Amen? Inabang bisan diin sa ibutang, dimalas siya. Oh, may silingan sa una, dito diyan ay siling siya pagkadimalas nga kabuhi. Kung mamasul, walay kuha. Kung manguma, way ani. Ingon siya samot, kung mangulitaw, di sugton. Pagkapait nga kabuhi. Amen? Sabi nyo lang, dili kini mao ang promisa sa Dios. Ang promisa sa Dios, ang tanan nimo nga pagabuhaton kini malampuson. That you must claim that sa sita nga promisa. Amen? Hindi kay kung manrabaho ka, imbis nga ma-promote ka, na-demote ka nga na-demote. Amen? Pagsulod nimo, dumaarang-arang pa to kay ara ka sa tapad sa tag-iya pirmi, do bodyguard ka. Sa nagkadugay na, gihimo ka nga hardinero. Sa nagkadugay na, gihimo ka na lang manugpakaon sa iro. Imbis nga ma-promote ka, na-demote ka nga na-demote, pagkadimalas nga kabuhi. Ang tao nga Kristohanon, dili wala gidesign sa Dios ang iya kabuhi sini. Ngaman, sa tanan niya nga pagabuhaton, siya magmalampuso. Amo kanina, ako, may mga timailhan ko sa mga tao nga daw buisit ang kamot. Inabang daw destructive siya kayo. Mga palatandaan na kinanglan mga muyo gisasina sa Dios. Ano ang iyang uyatan? Maguba. O, pauyato nimo sa sakwan, maguba. Ingana. Padrive nimo sa motor, mabunggo. That is mga destructive na nga kamot. That is sign na nga may arat timailan sa iya nga hindi maayo. Kinanglan ina nga tao mo pos gina siya kag mo commit di as pag-alagad. Mga sign na sa usa ka tawo. Ang promise sa Psalms, ang tanan nga pagabuhaton niya siya magmalampuson. Amen? Pakpakan na to ng Dios. Ang Biblia nagambal about kay King Uzziah. Ingon padre. King Uzziah, he is what a master builder, an economist, a trader, an exporter, the organizers, the intellectual military officers. King Uzziah is successful farmer and veterinarian, a conqueror, a scientist, which is the inventor, a most popular king, a leader throughout the world. Halos tanan ara saya. Amen? Ang Biblia nagambal, kulang taon na ton, what was the secret of King Uzziah's success? Anong sikreto niya? Amen? Ingnay mo katapad, ikaw sa may sikreto ni mo. Amen?
What was King Uzziah's success? The Bible gives us the exact answers. Amen? Ang 2 Chronicles chapters 26 verse 7, ang sekreto nga nagmauswagon siya because ang chapter 26 sa verse 7 sa King James Version, sa New King James, ang praises diri, God help him. Ang Dios nagtabang sa iya. Amo ning sekreto niya. Nagpasabot ang pangabuhi naton kinahanglan ta sa Dios nga magtabang. Hindi nato ni mahimo nga kita lang. Amen. Kung himuon nimo ang pangabuhi nga daw kamo lang, supuon ka gyud sa Dios. Hindi nato ni mahimo. What we need ang tabang sa Dios. Hindi gid magsalig sa imong kaugalingon kag kusog. Know how, sa kaadlaw, pagbangon nimo, dili ka na makabarog. Di gid naton angayan nga ipanghambog ang lawas naton. Di gid angayan nga magpasigarbo ka nga makasiling nga makasarang ko sini. No, nagkinahanglan tagtabang sa Dios. Bisan professional ka pa, bisan masiling ka, stable na ang work nimo. Amen? Singa na imo katapat, bisan stable na ang work nimo. Amen? Bisan musiling ka pa, stable na ang imo sweldo. Amen? Bisan musiling ka pa, stable na ang sweldo nimo. Pero una-unaon gyud naton, una-unaon naton. Kundi tabuligan sa Dios. Amen? Everything turned to useless. Amen? Itong istorya sa ako ni Chabiboy, nga kauban niya. Iyan na, maopay pagsuod o pagtudlo sa eskwelahan. Paglakaw, nadanyog, nabali taon ang bukog. Amen? Amo pagyud ang pagsugod. Di gyud naton masiguro. So what we need, ang Dios nga magtabang sa aton. Amen. Amo ning sekreto ni Uzziah. Bisan ako sa kabuhi nako nakasiling ko, Lord, kun way ang imo tabang, way na kami. Amo ning sekreto. Ayaw pagingon ang sekreto diri ang kakugi nimo. Yes, kinahanglan man na ang kugi, pero kun di katabangan sa Dios, unsa may tabo. Amen. Siling ka ang sekreto diri ang pagkamaro, kun maro ka kun di katabangan sa Ginoon sa man. Amen. Everything will turn to useless. Way mahimo ang tao kagamo ning sekreto ni King Uzziah, ang tabang sa Dios. Amen. Kagang Biblia ko lang tao na ton. It is almost 2 times gibalik diri sa 2 Chronicles. Kaya nga man, ang dito po sa verse 15, kung lang taon na ton, sa 2 Chronicles sa chapter 26, dito sa verse 15, sa New Beckerly Versions, siling pa dito sa itong verse, because he received exceptional health. Amen? Or ang another nga term, gitawag kini unusual health. Ang word nga exceptional or unusual, it is talking about as uncommon. Amen? Kita tanan matag adlaw, nakadawa ta og blessings, that is common blessings. Ang pagpanihapo nimo, ang pagpaniudto nimo, ang pagpamahaw nimo, that is common blessings. Kung nakadawat ka og sweldo, that is common blessings. Pero ang nadawat ti King Uzziah, it is not common blessings, it is uncommon. Ang word nga uncommon, waay ni nadawat sang iban, ikaw lang nakadawat sini. Amen? You know, God has no respecter of persons. God has no respecter of persons. But God play favorites. God has no respecter of persons, but God play favorites. Meaning, why sa pinalabi, pero masugot ka sa dili, may mga paborito ang Diyos. Amen? Anong giyambal ito sa Romans? I hate Esau, but I love Jacob.
That is the word of God says. God has no respecter of persons, but God play favorites. Nagpasabot ang uncommon blessings, ikaw lang ang makadawat nga. Amo nang sayings na kon, a 1 year of levo, it is worthwhile than 1 day of favor. Ang usa ka tuig nimo nga trabaho, ang usa ka tuig nimo nga sweldo, usala na ka tuig kung paboran ka sa Dios. Usala na ka adlaw kung paboran ka sa Dios. That is the word God play favorites. Amen? Amo ning word nga exceptional o unusual, meaning ikaw lang nakadawat sina. Amen? Why na dito sa iban? Pagpaka na to ng Ginoo. Ang amuning natabo sa kang King Hosea. Dito sa New King James Versions, he was marvelously health. Ang word nga marvelous meaning supernatural, amazing. Amen? Why? Ulang taon na ton. The word translated health from Hebrew root word meaning it is surrounded with favor. Wow. Itatanan mo ingon, surrounded with favor. Amen? Surely, Lord, you will bless the righteous and you will surround them with favor. The word health from Hebrew root word meaning means surrounded with favor. Amen? Amo na nga Biblia nagambal, bisan unsay buhato ni King Hosea, magmalampuson siya kay nga gituyukan siya sa pabor. Amen. That is a favor from the Lord. Ang Biblia, kulang taon na ton. Why God showed him such unusual or uncommon favor? The Bible clearly affirms that leading events to Hosea's success were not accidents of providence, rather they were the results or something of Hosea's character. Ang Biblia nagambal, anong pinakadako nga reasons nga no nga may Diyos nga nagtabang saya? Kinsay gusto tabangan sa Diyos? Amen. Anong pinakadako nga rason nga no nga may Diyos nga nagpaluyo kay King Hosea? Ang Biblia naghambal, silang padre sa aton gitun-an. He did what right in the sight of the Lord. Silang pa dito sa verse 4, si Hosea, naghimo siya og matarong atubangan sa Diyos. Amen. Ang Biblia naghambal, he did what is right in the eyes of the Lord. And then according pa sa aton nga gitun-an, and one of a righteous act of King Hoseas in the eyes of the Lord, makita naton sa verse 5. Ano gali ang buhat sa mga tao nga mga matarong? Ano ang gitawag buhat sa mga tao nga mga matarong? Amo ni ang sa verse 5. Basahon ko nun naton balik. Naninguha siya Amen. So meaning, dili pwede nga moingon ka na dawat kong pagkamatarong sa Dios nga wala nimo gidibot ang imo kabuhi sa pag-alagad. Amen. Ang bunga kag ang buhat sa mga tawo nga mga matarong matinud-anon nga nag-alagad sa Dios. Amen. Amon ang sikreto. Amo gani nga sulti nako na. Waay kakuhaon kun waay ka may gitanom sa Dios. Obligado ang Dios pag-bless kang Hosea kay nga di niya gispend ang life niya sa pag-alagad. Amo na nga sulti na ton. Nagalagad magani ni siya nga hari kita pa. Kagyupdan pa niya sa pagpaningkamot.
May mga nag-alagad nga way naning kamot. Kaya may mga nag-alagad baya nga para siya, kinamalanay. Kasi okay magkundili, okay po. Giyupdan pa sa pagpaningkamot. Tag-amo ni ang pinakalawom nga reason, mga kaigsuunan, nga ang Diyos nagtabang sa iya. Meaning, exclusively, wala ginahikaw sa Diyos ang tabang niya sa mga tao nga naningkamot sa pag-alagad. Baliko na kung exclusively wala gihikaw sang Diyos ang iya tabang sa mga tao nga naningkamot sa pag-alagad. Pasabot, amo ni ang una nga makadawat sa pinakabulahan nga tabang kay nga napuslan siya kag nagamit sa Diyos. Amen. Amo ning gihambal sa Biblia. And this is what the secret of King Uzzias. Amen. Ako nagtuo, kita tanan, we aftering these things. Pero ang problema lang, why naton gi-arrange ang spiritual naton? Ako makasulti ko sini sa inyo, kaya nga it is because sa kabuhi na mo, nagsugod kami sa wala. Ang amon balay sa una payag. Just imagine, ang amon pamahaw sa una pirmi, apan-apan nga tangkong. Ang paniudto namon pirmi, apan-apan nga tangkong. Oh, sa bago pa kami nagingging namin nyo, ang panihapon namon pirmi, apan-apan na budnatang ko. Inga na. Lain sa inyo, karon nga nagsugod kamo nga may stable na kamo nga pangabuhi. Nag-start kamo nga may stable na kamo nga kita, may stable na kamo nga palangabuyan. Kami wala. Ang gisaligan lang pag-alagad sa Ginoo. Amo lang na ginahimo. Prayer meeting ato sa simbahan, simba ato sa simbahan. Why iban nga source? Why iban nga gisaligan? Amen? Pero nakita na kung hasta karon, why gi ko kakita nga gipasagdan kami sa Dios. Why po kami nalumos sa utang? Nga, ako mismo makapamatuod sa inyo nga buhion sa Dios ang mga tao nga matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo. Di ka mo pagpabayaan. Mabito na nga may mga ministers diri, may mga pastors diri nga nag-alungay sa akon, pastor magnegosyo ta, siling ko kung negosyo ang hisgutan, di ko kasabot. Isa unsa may imo income diri, bahala nang Ginoo. Kung di kami pakanon, may puasa man. Pero why ko kakita nga gipasagdan kami sa Dios. Nga promesa ni sa Dios. Hindi niya pabayaan ang mga tao nga naningkamot sa pag-alagad sa iya. Amen. Bisan din kami magkadto, may mga tao nga may magatiman sa amon. It is because ang Dios kahibalo nga amoni ang imo nga gitawag panginahanglan. Sangkapon ka sa Dios. Amen. Basta ang kabuhi nimo i-devote lang sa pag-alagad. Amo ning sekreto ni King Uzzias. Ako makagarantiya ko sa inyo kay nga ang tanan nga kalambuan sa tao gikan is pag-alagad sa Dios. Why na? Kay kung ang imo kalambuan hindi gikan sa pag-alagad, someday manghambog ka sini. Kag inapon nga bunga madula ra na gyapon kay nga man hindi kalinaw ang bunga kag resulta sina. Ang bunga sina panag-away kag kagubot. Amen? Nga hindi na bunga sa pag-alagad, bunga na sa inyo pagpaningkamot. Amen? Magatindog ta diha sa presensya sa Dios. Let us continue sa sining nga pagtuon. Sabi nyo lang, ang buhat sa mga tao nga mga matarong, makaplagan mo siya diha sa pag-alagad sa Dios. Amen? Si Kristo Jesus, sa gibiyaan na siya sa mga 70 ka mga tinun-an niya, kay ang Biblia kung lang taon na ton. Dili lang kay 12 ka apostoles ang gitrain ni Christ, may 70 siya nga mga tao nga gistate sa Bible nga motong gisugo niya tag duwa-duwa. Sa gibiyaan na siya, sa nagtalikod na sa iya. Miliso si Jesus dito sa 12 ka apostoles kag iya gingnan. Kamo ba?
Mubiya sad ba kamo kanako sama sa gibuhat nila? Si Pedro mitikang og miingon, Ginoo, asa pa man kami paingon? Ingon ni Apostol Pedro, ikaw lang ang naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Nakasabot si Apostol Pedro, kinsa man ang aton daganan kag kapasilungan, walay lain ang Dios nga mao'y tag-iya sa kanan. Amen? Amon ang ako nagtuo. Ang buhat sa mga tao nga mga matarong, makaplagani diha sa pag-alagad sa Diyos. Si Simeon, balik ta kay Simeon. Ang Luke chapter 2 verse 25 to 27, ingon pa diri sa Bible, Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolations of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him, amuning gitun-an naton sa notes, ang trabaho sa Espiritu Santo, gawas nga siya ang nagasusi sa mga butang nga tinago gikan sa Dios. Ikaduwa niya nga trabaho, iya ipadayag ang mga sikreto nga plano sang Dios diha sa imo. Meaning, may ara channel halin sa Dios pakadto sa imo kon open lang ang imo kabuhi. Amen? Trabaho ni sa Espiritu Santo. And the Bible says, it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Verse 27, moved by the Spirit, he went into the temple. Amen? Diin padong si Simeon, diin siya padong sa simbahan. Nagpasabot ang mga tao nga gigihaan sa Espiritu Santo, ang mga tao nga mga matarong, ang evidence sa tao nga matarong, ang iya kabuhi, padung yun na sa simbahan. Why sa iban nga lugar nga katuan ang simbahan, kaya nga ang Espiritu Santo nga ara sa iya, ilid siya sa mga butang padung sa Diyos. Kag-amoni ang kabuhi nato. So brothers and sisters, this is one of the acts of the Holy Spirit revealed to us. Amo na nga ang pulong sa Dios, ang buhat sa mga matarong, mga tao ni nga nagasimba diha sa Dios. Amen? Last, ang Psalms 112 in verse 1 to 3, kay padayono na to ni pagtuon. Amo ni ang aton promisa nga dawaton sa Dios. Ang Salmo 112, basahon na tanan. Daygang Ginoo, bulan ang tao nga may kahadlok o pagtahod sa Ginoo, og malipayon nga mutuman sa iyang mga sugo. Ang mga anak sa taong matarong, wow! Nagpasabot, surely, Lord, you will bless the righteous. Ang tao nga matarong, diin mo flow ang blessings. Halin saya, din padung. Wow! Hantod pa sa iya mga kaliwatan. Ilang taon nato ng aton mga anak. Amen? Ang ila sina kapirdihan kag kauswagan nagadepende sa commitment sang ginikanan. Tandai gina ninyo, kung ang ginikanan pahoy, hindi siya mag-expectar nga ang iyang mga anak iplastar sa Dios sa insakto nga posisyon. Pero si promisa ni sa Dios. Ang mga anak sa mga taong matarong mahimong gamhanan sa ilang yuta. Amen? Mahimong gamhanan sa ilang yuta, mabulahan gayud ang iyang mga kaliwat, madato ang iyang pamilya, ug magmagswagon sa kanunay. Ilang taon ta aton mga anak? Ilang taon ta sila? Ang ila sininalambot sa kabuhi, bunga na sa aton pagkamatinud-anon o resulta na kag consequences sa aton dili pagkamatinud-anon.
Amo na nga, kung nakasabot ka mo sa vision naton, ang gihimo naton is for future generation. May mga paglantaw na ko nga someday ang mga anak naton, ang mga apo naton mo enjoy sila sa panalangin nga ini nga panalangin promisa ni kag diri ni nagsugod sa aton. Because the Bible says, ang pag-ampo sa mataro nga tao dunay dako nga kahimuan. Mga kaigsunan, you must claim this promise. Ang mga anak sa taong matarong, amen? Ang mga anak sa taong matarong, mahimong gamhanan. Hallelujah. Pasabot. May ebidensya ang inyo panimalay nga nangalagad kamo sa Diyos. Makasiling ang mga tao, tinuod yun nga kini nga pamilya gipanalanginan sa Dios. Kay ako saksi ko sa ilang pangabuhi sa una, pero karon lantawa ang ilang pangabuhi nga tungod kay may Dios nga naghatag sila sang pagkamainusuagon. And that is what the Word of God says. Amen. Ayaw pagsugot na ang inyo kabuhi mangintalamayon ang Dios himuon kamo niya nga magmainuswagon. Simbahon nato ng Ginoo. Hallelujah! Oh, we give you glory and praise. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kasali agatuo sa imong mga pulo, mga saan nga imong pagatumano. Nagahangyo, nagapangayo sa among itinahanglan, mga tinuha sulod ni luha ko. Natampo, nakadahi sa imong buhingala, nagapangita sa tinghalian mo. Hallelujah! Dili makawal ang tanan, ang among pagkamamuyo, bukan sa presensya, ikaw kayo nakatupag o Diyos. Di makawal ang tanan, ang among pagkamabutlay, ikaw sa kanunay, nagkahatag na ligo mo puso. Di makawal ang tanan, ang among pagkamabutlay, nabusol mong sa langit, sa trono mo, ikaw matibayan. Kasali na katuo sa imo, makapulo, mga saan na iyo pagatuhano. Nagkahangyo, nagkapangayo sa amo, ikinahangga, mga tinuha, sulod tinuha ko. Nakangyo, nagadari sa imo, hingala, nagkapangina sa tingharian mo. Di makawal ang tanan, ang ampang pangamuyo, uban sa presensya, ikaw kayo nagkakumagubyo. Di makawal ang tanan, ang ampang pangamulan, ikaw sa kanunay, nagtatang galigoro puso. Di makawal ang
ka na ang mga paglawi na musulmong sa langit. Sa trono mo, ikaw may maya. Pariwala sa pasulat, Panginoon, na ang mundo ang kadamugan. Hallelujah! Sa kalamian o sakit, na ang mundo ang kaayuhan. Hindi